matatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Abunde! Fuego! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang inyong magiging guro sa kursong Rizal. Kamusta kayo? Magandang umaga sa inyong Okay naman po kami. Mabuti. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa Batas Rizal. Sino sa inyo ang may paunang kaalaman tungkol sa batas na ito? Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. Sige, Sunga, ikaw. Ang batas publika, katong sa BBC, mas kinilala na tawag na batas Rizal, ay pinamumunahan ng dating pinuno ng Pambansang Kapulungan ng Edukasyon na si Senator Jose P. Laurel. Bago ito mapagtibay noong Hulyo 12, sa 1956, lumalang batas na ito sa mga umaktif ng debate sa loob ng Senado at Kongreso. Kusay, Ginoong Sunga. Sino pa ang may karagdagan sa inyo sa batas na ito? Ikaw naman, Ginoong Sarahena. Karagdagan. Tinatawag ito ang House Bill 5561 sa Kongreso na pinangungunahan ni Kong Jacob Gonzales at tinawag namang itong Senate Bill 438 sa Senado na pinangungunahan naman ni Senator Claro M. Recto. Husay, Ginoong Sarahena. Sa palagay ninyo, ano ba ang batas na sa panahon nakaraang 50 taon? Ginoong Roque. Limang dekada na nakalipas ko na maitupad ang batas ni Rizal. Ngunit nakatulong nga ba sa ang pag-aaral ng buhay ng mga ginagawa sinulat ni Jose Rizal upang makamit ang mga sikain ng mga nagtaguyod ng batas na ito. Sa ibabaw ng patingin, masasabi natin naging tagumpay ito dahil sa halos lahat ng plaza sa ating bansa ay matayog si Rizal. Galing. Ngayon, magpupunta tayo sa ating leksyon tungkol sa Batas Rizal. Ano nga ba ang Batas Rizal? Nakasaad dito sa Batas Rizal ang kurikulum ng pag-aaral sa kolehiyo, sa high school, o sa mababang paaralan man, pagpubliko o pribadong eskwelahan. Nakasaad dito na kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Rizal, pangunahin na dito ang kanyang nobela na Loli Vitapia at El Filibusterismo. Ano ang mga layunin ng Batas Rizal? Sarabia, ikaw. Layunin nito na may bigyan ng kaligirang impormasyon ang mga mag-aaral. Sa halaga ng batas, lalo na sa pangpuhin nitong makaunlad at damdamin nasyonalismo at partisyonalismo ng mga bagong simbol ng kabataan sa bansa. Magaling, ginibing Sarabia. Ngayon ay magkakaroon tayo ng debate tungkol sa ating Batas Rizal. Sino sa inyo ang pumapayag o sumasang-ayon sa batas na ito? Ma'am, kami na lang po sa sangayon, ma'am. Ma'am, sige po ma'am, kami na lang po magdidepensa sa hindi sang-ayon. Maigi, pagtatatin ninyo ang inyong mga upuan. Bakit hindi kayo sangayon sa ating Batas Rizal? Ako sa mga sa batas Rizal dahil nga naman itong pinagkat patungkol sa kinumanan ng kurso sa pag-aaral sa kolehiyo. Dapat pa rin natin itong pag-aralan dahil kahit wala itong pagkata sa ating kurso. Dahil ito yung nagpapakita sa ating pagiging mapagmahal sa bayan. Hindi porket hindi natin pag-aaralan ng batas ni Rizal ay hindi na natin maalang ating bayan. Para sa akin lang, ano nga ba ang kahalaga ng pag-aaralan ng batas ni Rizal sa aking tinulong kung sila magluluto? Hindi ba't wala naman? Bakit? Sa panahon ng kolehiyo, magagamit mo ba ang PE na
ng badminton o basketball at sa inyong pagluluto. Hindi naman, di ba ganon? Kailangan natin ito pag-aralan para masubok ang ating mga kaalaman at pagmamahal sa ating bayan. Mabuti at meron kayong kaalaman sa ating batas Rizal. Walang mali sa inyong opinion dahil lahat naman ito ay tama. Karagdagan ko lang dito, ang simbahang Katoliko noong panahon ng batas Rizal ay hindi rin sang-ayon dahil ang mga sinulit na Rizal na no limitang here at filibusterismo ay tumutugisa sa simbahang Katoliko. Ngunit wala rin sila itong nagawa sa ating batas. Ayun lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating palatuntunan ngayong araw. Salamat din po, ma'am.